Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ethereum. Yan, ang sabi rito ay nagkaroon po siya ng price surge pero natigil po ito sa ngayon. Yan, pero parang sinasabi niya rito na pansamantala lamang yung kanyang pagtigil sa kanyang price surge. Kaya yan, here's when it might start again. Yan, narito raw. Yan, yung ating pag-uusapan dito ay narito raw yung kung kailan ito ulit magpapatuloy sa kanyang pag-akyat o yung kanyang itutuloy yung kanyang sinimulang price surge. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer dito kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, Ethereum's price surge is slowly decelerating but there is still hope for $3,000. Ayan, mukhang nanghina na yung kanyang price surge. At kapag inyo pong napanood yung aking previous technical analysis kay Ethereum ay talagang nakita po natin yung kanyang napakalaking bullish candlestick. Nabasag pa niya yung kanyang major resistance line. Pero sinundan po yan ng isang retracement nagaganap. Kaya ito bahagyang bumabagsak ngayon. Kaya yan, pero sabi rito ay may pag-asa pa raw para akyatin ni Ethereum ang presyong $3,000. Ayan, Ethereum's recent rally has paused with the ETH price steadying after a substantial surge. This halt prompts investors to ask, when will Ethereum's price rally resume? Analyzing the chart in recent headlines give us insights into the possible future scenarios. Kaya yan yung mga tanong ng mga investors kung kailan magpapatuloy ang pag-akyat ni Ethereum. Ethereum chart indicates a recent pullback after a sharp rise in price. With the market taking a breather, this consolidation phase is healthy as it allows the market to establish new support levels. Ayan, totoo po yan. Yung retracement kasi na yan na nagaganap ay para magkaroon daw ng or i-establish nito yung mga matibay na support lines. Yan, para i-define nila yung mga support lines na ito. Kasi ito na rin po yung mga ginagamit natin na basihan kung hanggang saan babagsak yung presyo ng isang crypto asset. Kaya yan, Ethereum's price is still well above its 50-day and 100-day moving averages, suggesting the overall trend remains bullish. The Relative Strength Index or RSI has retreated from overbought levels, which could provide room for another price increase. Ayan, bullish scenario. If Ethereum maintains its support level and avoids falling below the moving averages, the price may gear up for another rally. This could be fueled by increased adoption and positive sentiment in the market. Watch for a narrowing of Bollinger Bands, followed by a breakout above the upper band, which could signal the start of another bullish phase. Ayan, ito raw po yung bullish scenario. Yung kapag nangyari raw ito ay dito aangat ang market price ni Ethereum. Ayan, kung pagsakaling nagkaroon tayo ng breakout sa upper band ng Bollinger Band. Ayan, bearish scenario naman. Ito naman po yung sitwasyon kung saan ay kung pag nangyari ito ay babagsak ang market price ni Ethereum. Yan, sabi rito ay conversely, a breakout below the moving averages could signal a bearish signal. Increased selling pressure and negative market sentiment could push the price down. A bearish crossover on the MACD could confirm this, suggesting it might be time to brace for potential downtrend. Kaya yan naman po yung mga signal kung sakaling kung babagsak ang market price ni Ethereum, magkakaroon daw po ng breakout sa mga moving averages. Yan, tatagos po yung market price ni Ethereum sa ilalim ng mga moving averages. Maliban dyan ay yung MACD. Kung magkakaroon ng bearish crossover dito kay MACD, ay ayan na nga, babagsak ang market price ni Ethereum. Recent data indicates that Ethereum's burn rate has reached steady growth, outpacing emissions 6 months following the merge update, contributing to its deflationary aspect.
Despite this, Ethereum's daily burn rate hit a 7-month low on March 12, showing a more than 89% drop since the record highs. Such a dynamic in the burn rate could influence the supply and demand economics, potentially affecting the price. Kaya yan naman po yung fundamentals, yung nangyayaring kaganapan kay Ethereum. At ayan, ang masasabi ko rito ay yan, nakabase pa rin sa mga indicators natin yung galaw ni Ethereum. Kaya kahit na ano pang ginagamit mong indicator dyan ay nakabase po sa breakout nito. Kung saan siya magkakaroon ng breakout ay dyan po tayo umaasa sa ating prediction. Yan, sa magiging sunod na galaw ni Ethereum. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.